Welcome to the 9th episode of A Broad-Minded and More podcast. This is Mons. This is Ace. Kamusta mga ka-broad-minded? Nandito na naman po tayo para mag-discuss ng another topic. Another episode na naman po. Yes. Ang pagtutuunan natin ng pansin for today. At marami na naman tayong chikahan. I think so. Ano yeah. ba ang topic natin for today, Ace? Ang topic is, they call it the rewind. The rewind. Ano ba to? Si Marian Rivera and Dindong Dantes ba to? Hindi. Hindi pala. Si Ace at Oo. si Mons. Si Ace at Mons pala to. Diba? Oo. Yung mga ano daw, So things na Yeah, could what have about done this, the rewind? What about? differently. Yeah. Compare yung mga noon at ngayon. Parang medyo ganon. Yung mga So style. parang kung ano yung Sana mas nagawa natin prior sa pag-abroad. yes. Okay. Hindi naman siya regret, pero konting balik-balikan, yung mga ganyan. Yung mga tipong, sana yun na lang ginawa ko, ganun. Or yes. siguro kung wala ako sa abroad, baka ito yung nangyari sa akin. Exactly. Ganun. Yeah. Oo. Hindi din naman masamang balik-balikan yung mga ganon. Diba? Hindi naman masama balikan ng past. Wow, biglang nag-emote. Sige, simulan natin. Sa ano? Sa career or sa work? Career at work, na-miss ko rin magtrabaho sa BPO industry. I've been, in the industry for a decade then. I started working after I graduated in college. So, actually napakalaking pasasalamat ko sa BPO industry because they are like my training ground. Maganda daw ang training talaga sa Yes. ganun Marami silang na-instill sa akin. Marami akong natutunan from them and I'm so grateful na na-experience ko magtrabaho sa industry na yon. Hindi siya sa isang company lang kasi nakailang company rin ako prior sa pag-abroad. Pero yung experiences, yung mga natutunan ko sa trainings, napakalaking tulong niya sa akin. And kung babalikan ko man, kung hindi man ako siguro pinalad na mag-abroad, I think hindi naman regret. Kumbaga parang siguro mas nagawa ko pa nun. Mas pinush ko yung sarili ko para somehow mag-level up yung position ko sa trabaho. Because I was actually a senior customer service representative. Wow. A senior verification officer also with one of famous or well-known brand for banking. Yeah. And yun nga, siguro kung mas sinusayan ko, though alam ko naman mahusay na ako nun, pero the competition is very stiff. Baka sakali, hindi ko pinili mag-abroad. Sa Philippines. Sa yan. Philippines na lang. Pero, ayun nga, may plan si God kung bakit tayo binigyan ng opportunity abroad. And sabi nga nila, when an opportunity knocks, diba, why don't you grab it, diba? Parang True. kasi opportunity knocks once. And kapag nandyan na yan, dapat i-grab mo yan. Yan na yung Pero, biyahe mo kailangan mo rin pag-isipan din. Hindi basta grab lang ng grab kasi there's pros and cons in every Exactly. opportunity, 'di ba? And may mga nangyari during the process ng pagtanggap ko ng opportunity na yan pero hindi ko naman pinagsisisihan because dinala naman niya ako kung nasan ako ngayon. True. Na-redirect naman. Na-redirect That's naman. nice. That's nice. And how about you? Yung sa akin, nung nag-abroad na ako talaga, siguro, sana mas expressive ako early on sa mga meetings, for example, sa mga conferences, sa mga work mismo na mga ginagawa natin. Because I remember, I don't know, Mons, correct me if I'm wrong, kung ako lang ba to or makaka-relate yung iba? Ikaw lang yan. Okay. Char. It's a tie. Go ahead. May iba kasama pala no? Oo. Yung tipong ikaw na yung gumawa ng report, ikaw nag-research and everything, and then kapag pine-present mo na or kapag nilalagay mo na yung pangalan dun sa prepared by or mga ganon, parang medyo kimi. Medyo parang, hindi ko alam kung, ako naman yung gumawa. Alam mo yun, parang pag pine-present na parang Kumbaga, pabata parang pa rin. nag-hold back ka, Oo, may nag-hold paganon back ka pa. oo. Nai-intimidate pa ako sa mga ibang nationalities noon. So, though ako nga yung gumawa dapat mas confident ako na kahit by heart talaga, dapat kaya kong i-present yan. Pero may nag-hold back sa akin na okay ba yung boses ko, okay ba yung itsura ko, okay ba yung English ko, yung mga ganon. So, sana mas in-accelerate ko yung pag-aaral na mas maging expressive and to speak my mind
Kasi meron ding mga instances, Mons, na ikaw yung gumawa ng work and then yung ibang work or colleagues mo ang nakakakuha ng credit. Exactly. And then, wala, minsan tahimik lang ako. Ang sasabihin ko lang, okay, sige, kinuha niya, di kinuha niya. Pero Yung mga ganun lang. that's nakakaasar. True. Nakakaasar. That's nakakaasar, Oo, may mga ganun tayong colleagues noon. I think matitira hanggang pa ngayon rin. meron pa rin Oo. naman. Oo. Iba-ibang ano lang yan. Generation Yes. at saka panahon. So yun. Oo. Yun yung sa akin. Sana mas may sense of ownership ako and accountability rin, of course, dun sa mga ganap ko sa work para mas maganda yung galawan at progress. Sana mas siguro napaaga yung promotions Yeah. or mas napaaga yung mga enhancements sa mga palipaligid. Yun yung sa akin. How about investments naman? Investments. Ayoko sabihin, pero okay, let's face it, almost a decade yung difference natin. Months, no? Hindi naman ako mahihiya. It's a blessing na nasa ganitong stage Wag na ka ako. mahiya, tayo lang to. Ay, oo, wala naman Ikaw palang lang to, tao. ako lang to. Cheers. Oo, cheers. So, diba, Cheers to that. Basag lang Oo. Sa mga investments, I grew up kasi sa squatters area, Ay, sa Muntinlupa. Squammy girl ka pala. Yes. Squammy girl. So yung home along the Oo. Riles talaga. Talaga ba? Yes. Music to my ears yan. Yung trend. Masarap balikan yan. Ngayon okay na yung PNR Oo, okay na siya inaayos ngayon. siya ngayon. So ang ganap doon, syempre mga squatters kami, dikit-dikit yung bahay. Though yung sa part naman namin, medyo maayos naman yung cluster namin. Sa Kabato naman yung bahay Teka lang, hindi naman sa pag-aano ng mga squatter. Actually, yung pa nga yung mas tight yung community Yes. Kasi bukod sa tabi-tabi yung bahay nyo, literally. Di ba, mas kilala nyo yung isa't isa. True. Diba? So, nung nagka-work na ako, nag-abroad na ako, medyo nakaka-LL na, medyo nakakaluwag-luwag na, may void na gusto ko magkabahay. Gusto ko magkabahay ng malaki. Yeah. Isa pang bahay. Gusto ko sa subdivision. Gusto ko ng condo. Para nag-crave ka na, May no? mga ganon. Oo. Kasi yun yung wala noon, Mons. Exactly. So, Deprive ka nun deprive ka. So, ganun yun pag minsan wala or kulang, I think hindi nakaka-surprise na yun yung babawiin mo. Yeah, and I think it's human nature. Yeah. Na kung ano yung wala ka, yun yung gusto mo parang somehow ma-experience later on in life. True. Diba? Kung kaya mo naman na siya ma-experience. Yes. So, I've been grateful sa mga naipundar kahit papano. I'm humble na pinagkatiwalaan ako ng Diyos for those skills and blessings. But we have to be careful then, Mons. You know why? The more marami kang properties or mas malaki yung binili mong asset, after some time, i-maintain mo yan. And ang pag-maintain, we're talking about malaking amount din. Repainting, yung mismong caretaker, yung mga taxes, mga amilyar, yung mga ganon, alam mo naman sa atin, hello tax department, ayan na naman tayo. Yung mga ganon, dapat may budget din, continuous ka for that. That's actually one of the problem din. Hindi ko Yes. siya masasabing problem pero yung may maintenance True. May maintenance. Oo. Kaya nga yun yung sinasabi nila na kapag ka lumalaki din yung sahod mo, lumalaki din yung expenses mo. Exactly. And then, ang learning ko dun is, medyo ironic siya di ba? Kinikrave mo before, tapos ngayon, thanks God, nandyan na sila. The next naman is how to maintain and sustain them. Dire-diretso yung gulong ng gastos and ng mga expenses. I'm not complaining, And hindi but siya biro yes, I'm not complaining. I don't want to sound one, but it's a fact. Kailangan din po budgetan ang mga properties. And siguro isingit ko lang din yung kailangan pag gusto mo nang i-repurpose yung asset natin, yung maliliquidate din ng maayos. So, kailangan may titulo, maayos yung papel. Yeah. Para pag napansin mo na kasi may stage mo sa buhay na pag nagkakaedad na, ano nang gagawin ko sa mga bahay na to? Mapapaisip ka rin diba? Oo. Parang 5 yung bahay mo, 3 yung sasakyan mo. Ano ka? Nasa malayo ka pa rin naman. Oo. So may mga ganong realization ako na kailangan din natin pag-isipan ano nga bang dapat gawin. So kung i-repurpose, sana okay yung mga documents. So you can sell, you can resell, naliliquidate siya ng maayos or mas madali. Para naman pwedeng ma-enjoy mo din naman yon. Yeah. You can go for business.
you can travel, you can repurpose kung ano yung pinaghirapan mo noon. Yeah, that's why ngayon you have to be parang smart investor. True. Hindi tayo pwedeng parang maging impulsive. Kasi yun nga, hindi siya yung nabili mo ngayon, okay na. If we're talking about properties, yun nga, mayroon pa yan mga maintenance and whatever or whatnot na kailangan mong gawin, na kailangan mong supportahan. So hindi siya natatapos doon. And when say smart investment, we have to educate ourselves kung saan tayo mas okay mag-invest. True. Hindi yung gusto ko lang neto, gusto ko lang yan, dahil lang dun tayo na-deprive. Though hindi natin ini-invalidate yung mga tao na, alam mo yun, they want to invest into this, into that. Kasi that is, yun nga, yung tina-target nila. Pero we have to be parang, yun nga, educated para hindi rin tayo talo. Saka yung sa mga, idadagdag ko lang Mons, yung sa mga halimbawang nag-i-start ng family, pag-usapan din agad. Yes. Hindi masamang pag-usapan din agad. Why? Sa papalaki ng property or ng asset, sa papatagal ni OFW Exactly, ng pagtatrabaho. Oo, kasi syempre, yung bukod sa share sa family, may iba pang binabayaran eh. Kumbaga, kaya ka nga nag-abroad is to help the family na mag-grow, na umalis sa ganung sitwasyon, di ba, gumanda yung buhay, matulungan yung mga anak na makapag-aral na maayos. And kung magsa-start na ng mag-invest sa property, lalong nagkakaroon ng delay sa pag-uwi. Di ba? Yeah. Yung OFWs. So nakapag-decide na ako, Mons. Gusto ko na ulit Uuwi ka maging na? squatter. Akala ko uuwi ka na. Gusto ko na ulit Siguro yun. squatter. Yes. So, Kasi namimiss kaya ko yung ano, mga nakakamiss kaya, di ba? Oo, yung mga kababata ko Hindi naman dyan. squatter, siguro ano lang, yung hindi ka lang taga subdivision or hindi lang village. Mas simple. Mas simple lang yung simple, buhay. mga ganun. Ako siguro investment, I think hindi naman ako nagsisi sa naging investment ko kasi I was able to put up or to renovate our house. And then, yun nga, nakapagpatayo rin tayo ng mga apartments, mga rooms na pinaparentahan ngayon. Malaking bagay siya. Pero, like what you said, hindi nga natatapos dun kasi may mga maintenance, di ba? Especially, nagpaparenta ka ng room. So, kada alis ng tenant mo, you have to parang refurnish, Yes. di ba? The unit, repair kung ano yung mga dapat i-repair. And it's not easy at all. Especially yung mga nabaradong mga tubo dyan. Tinakbo yung bawal. Wala naman siguro. Pero ano yun, mga baradong tubo. Diyos ko po, kung pwede nga lang higupin na eh. Diba? It costs a lot. Kasi, magulat ako. Tinakbo yung inodoro, di ba? Magpasok mo ng unit na wala na yung inodoro doon. Masyado naman yun. Oo, sobra naman. Pero so far, hindi pa naman nangyari. Sana wag mangyari. Pero ayun. So, I was able to, yun nga, put up an apartment, a four-door apartment, and na-renovate naman namin yung bahay. Though, hindi pa tapos because I still have my room na kailangan kong ipaayos. Yeah. And meron pang mga other maintenance sa bahay na pinag-iipunan pa rin natin ngayon. Also, a car, di ba, nakapagpundar din tayo. Though sabihin natin, medyo patay siyang investment kasi hindi siya yung kumikita. Pero on the other side, napapakinabangan sa bahay, especially meron tayong mga elders na kailangan dali sa ganito. If there's an emergency na kailangan itakbo Saka sa hospital, necessity na ganyan. siya ngayon. Necessity na rin siya, though it's also something na kailangan mo ring i-maintain. And at the same time, ang gas. Ang taas ng gas. So, hindi rin biro yung magpapagas ka every lalabas, di ba? So, talagang kailangan mo talaga ng maintenance pagdating sa mga ganitong investment. Sa mga spending naman, Mons, paano yung may medyo napasobra ba sa nung panahon? Or kasi sa akin, sa usaping spending, more on family naman ako. Medyo may compass ako dyan. So yung sa spending, maayos naman yung compass ko for that. Kasi more on family naman ako. We travel together, in groups. So especially nung buhay pa yung dad ko, Yeah. maswerte naman at nagkaroon ng chance mag-travel. Kahit local or international, okay naman. So yung spending ko for that, I think wagi naman yun. Salamat sa Diyos. And then yung sa personal ko namang spending, dati nag-crave din ako sa mga perfume, yung mga branded perfume. Jewelries okay lang kasi in case of emergency, mabebenta mo sabi siya. nga nila, oo. Pero ewan ko, ba't di ako masyadong invested sa jewelries? Basta wag yung maraming diamonds.
Ang mahal naman ng diamonds din, di ba? Ano. Di ba? So, paano siya ma-afford? So, Yung parang ganun. can't afford din. Kasi they have to be aware sa pagbili ng ganyan. And they really have to ask around dahil yung diamonds talaga, pag binili mo siya tapos walang proper certification or everything, Yes. wala siyang value masyado months. Yeah, I think nakabili ako ng isa. It's not diamond, pero it's like a stone na naka-embed dun sa kwintas. They give me, yun nga, certificate. Yes, yung mga May mga ganun palang eme. Exactly. Mahalaga yung mga ganon. So, spending yun, mga nag-indulge din ako doon. Ang nakakatawa lang na scenario doon is, pag mga during downtimes, syempre, hindi naman laging okay ang mga ganap sa buhay. Hindi ko makakalimutan once, nakahiga ako sa kama noon. So, nakaganyan lang, nag-e-emote. Kita ko sila, nakapila yung mga pabango ko. Sabi ko, hindi nyo ako yayakapin? Walang yayakap dyan, walang nakaalala. Yung mga ganon na parang sabi ko, okay. Magandang ma-experience sila na laging nandyan, makabili ng ganon, but hindi talaga sila sobra-sobrang nakakatulong. Yeah. Pag totoong usapan na ng trials. But of course, yung temporary happiness na nabigay naman sa akin, nandun naman yung priceless din satisfaction. naman yun. Nasatisfy ka naman nila. True. Hindi nga lang in long term, pero yung una mo siya nabili, yung joy na naidulot niya sa'yo, di ba? Parang kung pwede lang sanang bawat pabango, no? Dahil sa boss. May mga ganong remembrance, May mga rason, no? Yung ganong isang bag. Dahil sa makulit na kulig. Di ba? Mga ganon. Parang May rason ka bakit bumili, no? Exactly. How about you? Ako siguro spending, wala naman kasi hanggang ngayon medyo frugal ako eh. Frugal in a sense na nandun pa rin ako sa, iniisip ko pa rin yung parang bibilin ko. Kung bibilin ko ba siya, Yeah. instead na ibigay nila sa Pinag-iisipan mo pa rin. family. Oh, that's nice, I think that's nandun nice. tayong mga OFW or anyone na mayroong pinaglalagyan yung sahod, di ba? Na sometimes sinuuna muna natin yung family bago yung sarili natin. So I Most think of the time. medyo yun yung parang hindi nawala ever since. Yeah. Kasi kahit naman nung nawala si Papa, ganun na yung parang arrangement ko with my family. So spending, hindi ako yung totally talaga nakagastos. Though may point na pinagsasabihan ako ni Mama kasi mga kapatid ko binibilang ko na kung ano-ano. Pero that is me. Alam mo yun, parang kaligayahan ko yun na makita sila masaya. Even Mama and Lola, di ba? Kung sa family na mabilang ko ng ganito. I don't consider it like spending talaga na spending kasi I only do it like pag uuwi ako ng Pilipinas. Treat. Oo, parang treat lang siya eh. Hindi naman siya yung parang every day or every month, every quarter. It's just once a year, di ba? Na pakonsuelo mo na lang sa kanila na wala ka. Yeah. Kumbaga parang maramdaman man lang nila yung parang, or may maalala sila. Nakaka-happy binilan kasi. ako ng ganun. Oo. Nakaka-happy yung ganun kahit simpleng bagay or simpleng kung saan lang pumunta. Diba? Pero siguro pagdating sa spending, isingit ko lang yung sana naging mas wise ako. Not because of spending, sana mas naghanap ako ng other income. Okay, yeah. Kasi yung pag-spend nandyan na yan eh. Yes, oo. That's nice. Oo. So yun, sana naghanap ako ng parang other income ko pa para masustain yung Racket ka nga, spending oo. and at the same time, hindi ko rin ma-deprive yung sarili ko sa mga gusto kong bilhin. True. Oo. Kasi ikaw yung sundalo eh. Ikaw Yes. yung humaharap sa mga bagay-bagay eh. Tayo yung tinitira, no? True. Oo, yung bala diretso sa'yo agad. Tayo yung tinitira, tayo yung nagpapatira. Oo. Anyway, how about family? Yun sa family, as I've said earlier, swak naman. Kasi sila yung compass ko. Wala namang na-derail na mga pangyayari. Thank you, Lord. Pero yung, siguro, aside from that, yung faith, medyo, ko eh. Though I have, paano ba yun, Mods? Hindi ako ma-Bible. Okay. Hindi ako regularly nagsisimba. Pero, yung practical kasi yung style namin with my parents also, hindi yung laging may pa-Bible dyan, may pa-verse, yung talagang religious na family, hindi ganon. But the good thing is, proud ako sa kanila kasi yung role modeling naman, nabigay naman sa amin. Yung tipong wag mandadaya, wag maiinggit, magpatawad,
makontento. Magpatawad, yes. Yung mga ganun. Magpatawad. Oo. Mm-mm. Ano yan, may sariling currency yan, 'di ba? Magpatawad, yes. Ano pa ba? Mantra, magpatawad, magpatawad. Magpatawad. Hindi madali yun Hindi madali 'di ba? yun, Oo. oo. Lalo na kung sinaktan ka. Yes. O may ginawa sa'yo. May ginawa sa'yo na di maganda, di ba? Oo. Sabi nga nila, you can forgive, but you cannot forget. Kukuha na ba tayong tissue niyan? No, walang ganun. Walang Oo, ganon. walang So, ganun. yung sa akin, sana mas nag-engage ako sa mga ganong activities related na activities for faith, yung mga ganon. Though, may nagsasabi naman na, Aisa, yung style mo naman, ano yun nandun sa verse, ganyan-ganyan. Sabi ko, ha? Alin? Kasi nga, hindi ako masyadong incline Oo. or talagang memorize yung mga ganon. Yes, oo. Sabi niya, hindi. Yun nga yung ganyan. Mas sila pa yung nagre-reflect. Sabi, hindi, yung ginagawa mo, nandun yan sa ganon. Nandun yan sa ganong part, sa chapter ganon. So parang nakaka-flatter naman na hindi Nagagawa naman, mo pala, di ba? nagagawa ko pala. Pero yung mga scriptures and everything, hindi ko masyadong alam yung mga ganon. Ah. So, I think I have to strengthen that. Yung mas may access sa ganon or maging part talaga ng everyday ko or every week to reflect ng mas religious, lalo na ngayon may anak na rin ako. So yun yung sa akin na thanks God may chance pa. So iaano ko yan, isisingit ko yan or bibigyan ko talaga ng time for that dahil though alam mo naman yung tama or something, pero pag may tools ka, things to remind you, parang mas madali eh. Yeah. Siguro parang sana hindi na masyadong mahaba yung biyahe ng hirap ko kung medyo agad na, alam mo agad yung kakapitan mo. Yung mga Well, ganon. I think hindi naman sa para i-judge kung paano mo parang isabuhay yung buhay mo, 'di ba? Nang naaayon ba sa Biblia or hindi man naaayon, 'di ba? May kanya-kanya kasi tayong parang ano ba tawag, the way din ng i-ano natin yung faith natin, i-practice yung faith natin. Hindi tayo pare-parehas. And we need to respect that. Diba? True. Kumbaga parang, not because hindi ka pumupunta ng church, hindi ka na, alam mo yun, hindi ka na ano sa religion mo, ganyan. Yes, it's actually advice or it's teaching na every Sabbath day, kailangan bigyan mo ng panahon ng Diyos. Pero we always talk to God naman every day di ba? True. Paggising natin, pagtulog natin, sa mga ginagawa natin araw-araw, sa mga pagsubok na hinaharap natin araw-araw, may it be at work, may it be sa labas, may it be sa pagkikipag-usap sa mga taong mahal natin, di ba? So, nandun naman yung we're always talking to God, Yes. di ba? Hindi man parang verbally, pero sa puso natin and sa isip natin, alam natin, kinakausap natin yung Diyos. Pero yun nga, mapasok ko lang dyan kasi bilang tao, meron kasi tayong mga aspeto sa buhay na kailangan talaga nating i-feed every now and then eh. Nandiyan yung physical, emotional, spiritual, social, Yes. 'di ba? Meron lang isang aspect diyan na uhaw tayo or gutom tayo. Hindi mag-work lahat eh. Kaya dapat it's always balance eh, Yes. 'di ba? So tama naman 'yon na you really need to parang push yourself din na magkaroon ng time for that. Exactly. How about ikaw? May meron pa ba? Siguro ako sa family, kung babalikan ko siguro, Or social? Or I think more on community? family side. Okay, yeah. Siguro kung hindi nawala yung tatay ko, baka wala ako dito ngayon. Oh. I don't think he will allow me to go abroad. Nabuhay pa siya and kaya pa namin masustain yung family needs namin nang nasa Pilipinas lang. Bakit kaya? Kasi alam niya yung buhay abroad eh. He's been there. So, I don't know. Yun lang yung nasa isip ko. Yeah. Kasi nung buhay pa siya, okay kami magtulungan eh. I have work already and tumutulong na ako. Meron kaming maliit na tindahan. Merong work si Papa, stable naman. So, nandun yung parang tulungan sa family. Oo. And paano pa ako nakagraduate yung mga kapatid ko. True. So, nandun ako sa thinking na parang siguro kung buhay si Papa, hindi niya ako papayagan mag-abroad. Yeah. Kasi kung kaya naman namin sa Pilipinas. Exactly. Pero, everything happens for a reason. Exactly. And pinagpapasalamat ko naman na nandito na ako Yes. ngayon. And because of that, marami tayo natutunan sa buhay. Mas Nag-grow matatag. tayo, mas naging matatag. Diba? So, ayun, going back in the past, marami kang parang iisipin na sana ginawa mo. Pero, sa kabilang banda, nandun ka rin sa
siguro hindi yun nangyari kasi may rason. Yes. Diba? Nagkakilala tayo. may Diba? podcast tayo ngayon, Exactly. naging mga chikadora tayo, di ba? O true. mga opinionated tayong tao, kahit di Yes. naman hiningi yung opinion natin. Nagvo-volunteer. di ba? No, actually, we did this podcast because we also want to share our experiences, True. di ba? Yes. Mm-mm. Hindi naman tayo madamot pagdating sa experiences. Yes. And hindi kalabisan kung makakatulong tayo sa mga taong may mga ganitong sitwasyon din katulad natin, di ba? Saka minsan na rin akong kumapit talaga sa mga podcast or Yes. audibles pa noon. Mm-mm. Audibles pa Mm-mm. noon eh. May bayad pa talaga noon. So, Mm-mm. para lang makarinig ng mga motivational messages. And it's very relevant yan ngayon kasi ang mundo kasi, ang nangyayari ngayon sa atin, ang bilis ng galaw eh. Nawawala na yung personal touch, emotions parang nababawasan, diba? Because of online world, diba? Digital na AI. lahat. Pagpasok ng AI. True. So, magandang balikan yung parang somehow meron kang kukuhanan ng motivation. Aside from your family, aside from the people surrounding you, friends, or whatnot, magandang meron kang parang tools or somehow pinagkukunan ng impormasyon na makakatulong sa'yo. True. Diba? Tama naman. Kasi katulad mo, yun nga, tayo rin, ganyan din tayo. Yes, yes. Diba? And mental health. Yes. Napakahalaga niyan ngayon. Ang dami natin mga nababalitaan na nagkakaroon ng depression. And hindi tayo para magdamot, para makatulong sa kanila, di ba? Minsan kasi kahit yung friends natin, either busy rin sila or may pinagdadaanan din, Mons. So, mas maging resourceful na lang tayo. Yes. And yun, Oo. on the positive side, gamitin mo yung YouTube. Mag-subscribe. Yes. Mag-like. Wag lang kayo manood, mag-likes kayo, saka mag-subscribe, di ba? Parang awa nyo na. Ano ba awa? Parang awa nyo na. Sige, So, reflections. reflection Oo. natin. A broad-minded reflection. Siguro ako yun nga, magandang balikan yung past, pero dapat lagi na nating parang isaalang-alang yung present. We always make sure na we're living in the present and we're always looking forward for the future. Yes. Oo. Yung Ganda past, naman nun. it's always, parang ano yun, parang lesson natin na dala-dala natin palagi. Present, yun nga, kailangan natin i-live yung moment. Kailangan natin namnamin Yan. ang moment. And yung future, yun, malaking tulong yung present and past doon kung paano ka magde-decide for your future. Totoo. Ganda. Parang may pinagdadaanan Ganda. mo. Oo, yung ano ko dito. Oh. Ganon. Yung Ikaw? sa akin, yung chances, wag sayangin. Mm-mm. Dahil hindi lahat nabibigyan ng chance. As I've said, hindi naman sa nagko-complain tayo before or something, but ngayon yung mga learnings natin, let's still be proud kung nagkamali man or nagkulang or something. I-acknowledge natin and then we learn from that. Yeah. So wag sayangin yung mga chances or yung mga nagbigay pa ng chance ng mga companies or mga employers or mga ka-business partners natin. Wag sayangin yung mga chances na binibigay pa. And yun yung... Add ko lang, sabi nga nila, always trust the process. Oh, maganda Diba? yan. Kumbaga parang, si God lagi naman nandyan yan to guide us eh. Sabi ko nga kanina, everything happens for a reason. True. Yes. Kumbaga, babalikan natin yung past, bakit hindi nangyari yun? Kasi may rason. Siguro ang sa atin lang, we have to do our part and then si God na bahala sa iba. True. Yes. Ang mahalaga yung ginawa natin yung part natin. Yes. Oo. Yun naman yun. Iba din yung rewind. Oo. Nakakatawa yung mga napag-usapan natin about sa pagbabalik tanaw sa mga nangyari before na nakatulong sa atin kung nasan man tayo ngayon. Kaya naman po, lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng tumutok at nanood ng episode na to at mga previous episodes namin. And we would like to take this opportunity po na mag-shoutout sa mga avid viewers po namin. For Kuya Carlos, Jackie, Teen, Reg, who else? Michelle. So, marami tayong mga avid viewers dyan. Ma'am Imelda, salamat po sa pagtutok. Comments and suggestions po kayo, di ba? Para po ma-discuss namin yung mga gusto pa ninyong marinig sa podcast namin. How Sa about akin you? naman, kay Ernesto, kay Eileen, sa mami ko and sa kuya ko, salamat sa support. Oo, syempre sa family ko rin, oo, Ay! di ba? Bongga yan, lagi Oo. nakasupport yan, di ba? Hindi ko na kailangan name names pero maraming salamat sa support po. So,
Don't forget po na mag-follow and subscribe sa mga social medias namin na nakapost sa baba. Subscribe and follow na para updated kayo sa mga fresh episodes ng podcast namin. And again, please support us also by liking and sharing our social media posts. Help us spread the word. Palakihin po natin yung community ng Abroad Minded para lahat po tayo happy. Yes. At yung mga viewers po dyan at mga nagsusupport sa atin na may suggestion kayong topics, pwede nating itakil yun, Mons. Diba? Oo. Nagbabasa po kami ng mga messages ninyo. So, keep sending us messages. Yes, mahaba-haba pa yung pagsasamahan natin kaya marami pa tayong mga pwede pag-usapan. Okay? Yan. So, tandaan, iwasan maging close-minded. Para happy, lagi tayong maging Abroad-minded. Thank you for watching, Salamat po. guys.